Good evening, magandang gabi sa ating lahat. It's Saturday again. Therefore, nandito na naman ang Senior City Kwentuhan, brought to you every Saturday, 7 o'clock to 8 o'clock in the evening. Sponsored by the Education Network, particularly Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, and PRRM, the Philippine Rural Reconstruction Movement. We're back as live, your host since 2020, 5 taon na. I'm Ed De La Torre and Si Tita Girlie. hanggang ngayon, tita pa rin. Ay, syempre. Hindi kami lola at lolo. Although senior na rin. Mas magandang pakinggan. Si Tita Okay. Girlie. Tonight is our 23rd original episode kasi we have had replays because busy ang mga tao. But tonight, we'll have a fairly long, medyo substantial discussion. I hope. Bakit naging busy? Kasi nga, every July ay anniversary ng Philippine Rural Reconstruction Movement. Whole week yan ng mga committee meetings, activities, and all that. And before that, marami pang projects na wina-wind up. So, sorry na lang po. I hope you still enjoyed naman yung replay ng bird watching at saka nung mana natin yung West Philippine Sea mission noong Mayo. So, our topic for tonight, magsimula na tayo sa ating parang Theme? first Story? first slide ay yung mali pala. Sorry na naman. Siguro natagalan ako kasi. Start, play slides. Saan ang play? I play from the start na nun. Pala. Sorry po. Eto po. Yan. Ang PRRM, Philippine Rural Reconstruction Movement, at 72. Imagine, 72 years old. Sabi ko nga doon sa ating post, senior NGO, one of the oldest sa Pilipinas. May debate on who is older, may mga iba pa. But pag rural development NGOs, mukhang malamang kung hindi man siyang oldest, one of the oldest. Pero sa baba, nilagay natin yung recent picture na hindi naman lahat nandyan, mga staff at mga leaders ng people's organization, magsasaka, mangingisda, magyunyog, kababaihan, at ilang kabataan, no? O nakalagay PRRM since 1952. Okay. At nakalagay yung isang logong mana natin, napapaliwanag natin later. Bakit napapasok yan sa PRRM? Sabi nga natin, mga kwento at aral. Kasi nga po, ako, mula 2021, nahirang na presidente ng PRRM. So kahit paano, mas marami-rami na akong alam sa kasaysayan at ginagawa. Pero itong katabi ko, Wala. hindi pa masyado. Kaya siya ang mag-i-interrogate at mag-uusisa sa akin at magtatanong, taking your point of view, kasi mas marami sa inyo rin siguro, hindi alam ang PRRM, anong ginagawa nito, kasaysayan at mga highlights ng may natutunan ba sa loob ng 72 taon. So, mga kwento at aral. Simulan po natin ang kwentuhan. Ako'y magkwekwento, sasagot sa mga tanong ni Girlie, and you would expect may komentaryo rin ng aking katabi rito. Nagsimula na nga kanina masyado yatang maraming puro lalaki kaya kulang yata ang kababaihan. Naku. Patriarchy. Naku. Mea culpa. Pero tinan mo, may kababaihan nung una. Pero isa lang. Sige na. Huwag na tayo agad magtal dyan. Now, ang interesting itong first slide.
Okay. Bakit Oh, mapa? oo. Mapa ng China, Parang West mapa Philippine ng Sea. Taiwan at Mhm. Pilipinas. Kasi po, Nakalagay, South China Sea. ang Oh, konsepto ng rural reconstruction as a ah, term oh. ay iniluwal at ginamit historically for the Mhm. record sa Mm. China. Mhm. Panahon yun ng civil war sa China, naglalabanan ang Kuomintang, may Mm. Japanese occupation at nagsisimula namang i-establish yung Chinese Communist Party. So may Mm. repression, Mhm. may invasion at Mhm. may revolution. Mm. Pero si James Yen, nandiyan sa picture ho sa baba, kasama ang kanyang Asawa, pamilya. si Alice. Chinese siya pero nakapag-aral abroad, including sa Amerika. So, mayaman sila. Mayaman. At nung siya ay Mm. nasa Mm. France, maraming Mm. overseas Chinese workers no, na hindi marunong magsulat. Mhm. So tinulungan niyang magsulat. No? Mhm. Now, nung bumalik siya sa China, naisip niya, o nga, no, tuloy ko kaya yon. Pero nakita na, ay, Mm. ang bigat pala nangyari sa kanayunan sa China. Hindi lamang sa may gera, Mm. poverty, nagkakaroon pa ng famine, ganun. So sabi niya, rural reconstruction. Para bang ang rural ay naguluhan, kaya kailangan i-reconstruct, no? Yun ang idea niya. So 1936 po yun. Hindi lang siya ang nito, ang nag-promote ng konsepto nito. May iba pa ring Chinese intellectuals, middle class, professionals tulad sa atin sa Pilipinas na naman may simpatya sa rural. Parang nakikita, ay kawawa naman ang rural compared sa ating nasa urban. Pero higit doon sabi, sayang naman ang potential ng China sa rural. Kaya kailangan ng reconstruction. At mamaya papaliwanag natin yun. Ngayon, nung panahong yun, siyempre, may iba rin naman. Tulad sa Pilipinas, may activist, ay nako, reconstruction na yan. Ano nga ba yan? May kwento nga ho, hindi natin alam kung totoo, pero parang totoo. Nung sila'y nagbibigay ng mga training, orientation sa mga intellectuals, ay isang teacher Mm. sa China, pangalan ay Mao Zedong. Teacher siya eh. Nag-attend raw ng kanilang orientation. And Tapos, ayon sa kwento, ako'y naniniwala kung ganyan talaga ang kwento. Sabi raw natin mo, ay, ang bagal niyang rural reconstruction na yan. Kailangan ay revolution. Rural revolution. mm, Eh, by 1949 po, nanalo ang revolution led by the Chinese Communist how Party. many years did it take to get the revolution? Ay, ang na-establish po ang Chinese Communist Party in 1991 yata. 1921. 1920. 1921. So, 1949, ang tagal. Ba? Hindi rin ganun Hindi katagal. rin. Oo. In Anyway, their lifetime. oo. Oo. So, therefore, nanalo si Mao. Mm. Sabi ni James Yen, oops, tagilid. Baka ako'y tignan nila na kontra sa kanila. Revolution sila. Ako, reform, reconstruction. So, Mm. tumakas. Hindi naman sa huhuli siya, pero inunahan na niya bago siya puntahan. Ang una niyang nilipatan, Taiwan. Ang lapit lang eh. No? Mm. So, lumipat siya roon. Nung siya nasa Taiwan, Mm. marami siyang contact sa Amerika. Mm. Sabi niya, gusto kong tuloy pa rin ang rural reconstruction. So, nag-organize sila na parang Mm. Joint Commission on Rural Reconstruction with some Mhm. support from the United States. Ganun Mhm. lang. Mm. Now, while they were doing that, sabi lang, saan ko Mm. kaya magagawa yung gusto kong gawin? Mhm. Hindi sa Taiwan dahil magulo rin doon sa Taiwan, no? Kasi may Kuomintang doon. Lumikas rin sa Taiwan yung natalo ni na Mao Zedong. Mhm. Ay nakita niya across Mhm. the strait, Ang Pilipinas. May kilala ba siya doon? Ewan ko, ayon sa kwento, Mm. at hindi malinaw sa akin, sabi ni Girlie, i-research mo nga, Mm. siya ba ang kumontak sa Pilipinas o Oh. siya ay kinontak? Kasi nga, nung panahong yon, 1952, Mm. remember, we also had a communist-led insurgency. Yes. PKP at yung hukbo ay yung Hukbong Mapagpalaya ng Bayan, HMB. Hukbalahap ng panahon hapon. Oh. By 1952, na na rin, hindi naman na-crush totally, pero na-defeat na ni Magsaysay
ang HMB. So, iniisip niya pagkatapos, ay paano natin ipi-prevent yung future Mhm. revolution? Mhm. So, depende sa kwento, either Mm. nung kinontak si ni James, ay mabuti yan, may makakatulong sa akin. Or, Mm. nabalitaan yan, pinuntahan niya si James yan. Punta ka nga sa Pilipinas at magsimula ka ng rural reconstruction sa Pilipinas. Ang nangyari, tulad sa China, ang kokontakin ni James yan, hindi yung mga magsasaka mismo, hindi yung mahihirap, kundi yung mas mayaman, may edukasyon, Mm. na base sa syudad. Awan ko kung paano siya nag-meet, hindi natin alam ang kwento. Ang una niyang na-meet na talagang sabi, sige, go ako dyan, ay si Dean Conrado Benitez ng UP. Na nung isang gabi sa programa po sa PRRM, nagkwento si Freddy Benitez na yung sa kanilang bahay diyan sa Miranila sa Cubao. Quezon City, Mm. buhay pa raw yung punong kahoy Kung na saan? doon nag-usap si James Yen at si At- Conrado Benitez Mhm. at nag-decide silang itayo ang Philippine Rural Reconstruction Movement. Kaya Mhm. on July 17, Mhm. 1952, na-establish Mm. ang PRRM, Philippine Rural Reconstruction Movement. So yan ang interesting kwento na Mm. triangulo pala, ano? May China, may Pilipinas, may Taiwan. Na sa ngayon, ibang usapin ngayon. Parang tension. Sinasabi, naku, Mm. lulusubin ng China ang Taiwan. Mm. O ang Pilipinas naman, ay gusto rin i-deny sa atin yung West Philippine Sea. So ang Okay. tanong ngayon, pwede bang magkausap tungkol sa ano ba ang rural reconstruction? Nasa itaas na letra doon sinabi, ang China po ngayon under the leadership ni Xi Jinping Mhm. ng Chinese Communist Party, ang tawag nila ngayon sa kanilang rural development program ay rural revitalization, hindi lang reconstruction. Chinek ko girly nga sa artificial intelligence. Ano ang diferensya ng dalawa? Oh. Grabe ang AI, Anong sabi ng may AI? metaphor. Oh. Reconstruction, parang nasira yung bahay mo. Okay. Kailangan mong May i-reconstruct. bahay. Pero ang rural revitalization, Oh. pasiglahin mo yung bahay, pagandahin mo, para ang mga tao gustong doon titira. Mhm. So ganon. Hindi simpleng Anong parang sa elements ng revitalization? Oh. abangan, sapagkat Okay. yan ang Oh. pag-uusapan sa susunod na mga taon. Bakit Hindi hindi sa gabing ito. natin palitan yung Philippine Rural Reconstruction to Rural Revitalization? Talagang bilis naman ni Kelly. Yun ang sasabihin ko. Ngayon po, maliban sa reconstruction, sinasabi natin rural reconstruction and revitalization. At may pangatlong pumasok. Ano? Recreation? Rege- Re-education? regeneration. Okay. Panay. Ang easy, Maraming syllables. na according to, again, artificial intelligence, Ano? kung yung revitalization yung bahay ay ginawang kaaya-aya, ang revitalization, yung buong kapaligiran at yung komunidad ay nire-regenerate yung sigla niya, yung kanyang capacity na paunlarin. Yung energies. Kaya ngayon po, sabi ko nga, kasi ang PRRM po, sabi ko, by 2027, 75 years na tayo, dapat pag-aralan natin at doon may komperensya tayo on pera? rural revitalization, reconstruction, revitalization, and regeneration. 3 R. Hindi na reading, writing, Di arithmetic. kailangan ang dami yung resources para sa revitalization, regeneration, and all that jazz. Bahala ka na, girl. Ito mga katabi ko rito, nagpapaliwanag pa lang ako, naniningil na agad. May pera ba dyan? Siyempre, in any development program or project that covers a whole country, a whole nation, you cannot just do it by volunteerism. Correct. Pero ang maganda, precisely, ang isang spirit ng role ay volunteerism muna. Ibig sabihin, yung mga taong may kaya, may panahon, may pinag-aralan, mag-volunteer ng kanilang sa lingwahe ng simbahan, time,
talent, and treasure. Parang religion yan. Kaya nga, di ba, may credo, Okay. pananampalataya. Ano ang Ayan, credo? the Yeah. Rural Reconstruction Credo. Oh. Go to the people, Pumunta sa mga tao. Oh. live among them, Mabuhay mabuhay, sa hindi lamang kanila. bisibisita mo. Oh. Interest, learn from them. Hindi ka lang Matuto sa magtuto. kanila. Matututo sa kanila. Matuto. Plan with them. Hindi Oh. nagbigay ng plano. With them, Oh. not for them. Yeah. Work with them. Oh, Interesting yung sunod. Ano? Start with what they know. Magsimula ka. Meron pa sila Kung may alam sila. Mas marami nga silang alam. Build on what they have. Okay. Teach by showing. Hindi puro dadadada. May pakita ka. Okay. And learn by doing. No? Mhm. Yun ang first part. Problema ngayon, sabi ko nga, nung inorient ko yung bagong chapter ng PRRM sa Rizal, sabi ko, wala nang gagawa niyan eh. Parang ibang panahon na. Pero ganoon. Pero yung pangalawa, hanggang ngayon valid pa. Not a showcase, but a pattern. Ibig sabihin, hindi lang isang nice na program, kundi gawing pattern. Not odds and ends, but a system. Not piecemeal, but integrated approach. Tapos yung huli, not to conform simply, but to transform. And not relief lang, but release. Walang ayuda? Hindi, sa akin ko naman, wag namang either or. Kailangan ko minsan immediately relief. Pero long term, ma-release rin yung potential. Paano nila tinuro yung kredong yan? Hindi, awan ko, hindi pa ako buhay nun eh. 1952, buhay ka na eh. Pero wala ako sa PRRM. Ako yung bata pa hot na tatanga-tangang probinsyano sa Nauhan, Mindoro. Ibig sabihin nun, 9 years old ka na noon. Tama, ako yung 1943 ho pinanganak. Okay. At ako 2 years old pa lang noon. So yan ang rural reconstruction. Hanggang ngayon po yan ang credo ng PRRM. Kailangan lang natin i-adjust sa kasalukuyang sitwasyon. Lagi ko sinabi, wag namang walang relief lang. Kumisan kailangan mo na i-relief eh. Ano yung release? Ano yung re-release? I-release mo yung potential nila. Okay. Ikaw. Okay? Okay. Now I Salamat naman at si Garly ay naintindihan na ang rural reconstruction credo na kasi sinabi niya ang PRRM ay parang kulto. Hindi naman. Religion lang. Religion. Okay. Bah, bigla kang naka 18 minutes na agad tayo. Kwentuhan pa lang. Sunod. Sige, go. Ayan. Si Magsaysay is my guy. Kasi nga, ang problema talaga nun, sabi nga nila, hindi na actually nung nalaman nga ang panahon ni Magsaysay nagsimula. Ay naku, sabi ng iba nating kaibigan pati activist, ay, counter-revolutionary, counter-insurgent lang PRRM. Hindi naman po. Ang accurate term ay post-insurgency. In other words, natalo na ang insurgency. Wala nang hukbalahap noon. Ang point is, paano mo ipiprevent na umusbong uli dahil nga nandun pa rin ang problema sa kanayunan. Hindi lang poverty, injustice, and yung feeling ng taong helpless sila, wala silang kakayahan. Basta naalala ko noon, nung maliit pa ako, very active na ang aking mga magulang sa pagtuturo. In fact, ang nanay ko, principal sa Philippine Tongho na school ng mga Chinese at siya nagtuturo ng Pilipino. Tapos ang tatay ko, pinag-aralan niya talaga yung lahat ng pwede sa educational system. Kasi nun nga, tinatayo na nila yung mas mahusay na public school education. Kasi Amerikano na post-construction na nun eh. Hindi ba mga baby boomers nga tayo after the war? Okay. Nabanggit mo yung edukasyon. Tama po. Maliban doon sa credo, kumisa pag sinabing rural reconstruction, sasabihin, fourfold approach. Yes. Okay. Education against ignorance. Ignorance. Or against illiteracy pati. And health against sickness and disease. Okay. Health. Livelihood against poverty. And the fourth? Self-governance. Against corrupt government. Hindi, against passivity, yung parang tawag na civic inertia. Wala mangyari. So, maging aktibo. Ano namang connection ni Senator Fabier and Senator Manahan?
Marami hong mga leaders ang, Oo. PRRM noon, pero Hmm. from 1952 nagsimula. Hmm. 1953 nagsimula ng Hmm. padala ng mga rural Hmm. reconstruction workers. Tapos Hmm. nag-train pa yan ng mga Peace Corps Hmm. volunteers. Peace Corps sa Amerika? Napubarito, gusto Peace Corps. magtrabaho sa rural, Oo. doon sa PRRM mag-aaral. Mhm. So marami hong naging presidente nung panahon yun, pero ang dalawang outstanding presidents na kilala sa PRRM ay yung Ay. naging noon doktor pa lang, Dr. Johnny Flavier, Mhm. na presidente siya in the 1960s yata, Mhm. 68, na siya yung nag-popularize ng Doctor to the Barrios, hindi ba? Marami pa Yeah. siyang libro, mga sulat. At saka Oo. magaling siya magpaliwanag in simple terms. Doet. Oo. Siya Hindi, yung pati yung para ituturo yung family planning, ganon. Mm. At ang isa naman na napakakilala rin, naging senator rin, si Senator Manuel Manahan. Hindi ba kilala si Manahan? Manglapos, tumakbo pa rin yan, no? At I didn't realize nung nag-research ako, nung hindi na siya presidente, later, naging chairperson. At siya pala, Si Manahan. post-EDSA, siya ang unang chairperson. Akala ko si Helena Benitez. Oh. So yan ho ang dahilan kung bakit nandyan yung pangalan ni Senator Juan Flavier at At Senator Juan Manahan. Pero hindi lang ho sila naman ang mga naging magigiting na presidente. leader. Sila lamang ang medyo kilala at gusto Okay. kong Na so yan po, ma-highlight. highlight lang. Sige, kwento pa kasi 7:21 na. Okay. 21 minutes. Ay, naku, ang hirap naman basahin Hindi yan. hindi na ho niyo gustong basahin yan. Pero ang punto po, 1952 nga, nasimulan, 1953, 300 rural Agad. reconstruction. Kasi may sponsor. Volunteers yan. Pero may sponsor sila. Tatawa na. Anong pagka-volunteer ganito? May training sa Nueva Ecija. Pag ikaw ay interesado, bahala ka sa pamasahe mong dumating doon. Bakit? Ayun ang volunteerism nga eh. Kasi pagkatapos nun, pag nasa barangay ka na, may konting allowance. Magkano yun? Hindi ko 50 alam. pesos. Maliit lang, no? Pagkatapos, anong nangyari, noong 1954, sa San Luis, Pampanga, yung Ano na mga hook yan? yung mismong barangay ni Luis Taruk. May kwento yung iba na pagdating doon, nandun si Magsaysay, nandito ang PRRM, kitang-kitang butas-butas pa ang mga mga bahay. mga bahay. At sinabi kay Magsaysay, Mr. President, paano ipiprevent yung future? Tapos kinento nila ang rural reconstruction. Kaya sabi, very good yan, very good, very good. No? Very good, very good. So eventually, ang kauna-unahan hong barangay na nagmi-meeting sila, sa Nangka. tapos sabi nila, sa halip na i-appoint, gawin nating elected. No? Doon pala Nagsimula sa barangay Nangka. Ngayon ay Marikina, noon Rizal pa lang. Kaya ang Nangka ang original pangalan ng Marikina? Hindi, barangay ng Marikina. Nadadoon ay barangay ng Rizal kasi wala pang Marikina. At nagkwento yung mga ibang taga-PRM, may na-meet silang taga-barangay Nangka. Tuwiraw anniversary ng pagtatatag ng barangay, laling kinekwento ang PRRM. Sapagkat sila ay parang nahubog, na-develop. Nung 2002, 50 years po ang PRRM, nagtanong ang mga iba't iba, anong pinakamagandang achievement ng PRRM in 50 years? Yes, Ang isa sa original na rural reconstruction na buhay pa, sinabi lang, marami tayong nagawa, pero ang isa talaga, we made the village council elective. Barangay. Barangay. Tapos, si Manuel Manahan, bilang senador, nag-sponsor ng Barrio Act Bill to make barangay leaders elective at hindi na lang appointed. So, yun ang isang maganda po. Pero panahon ng martial law, siyempre, mahirap. Hindi credited to PRRM. Credited, kinakredit naman. Hindi ko nga alam yan eh. Kaya nga sinasabi ko, kaya nga tayo may senior city kwento. Okay. So, pero ang joke sa susunod, make the village council effective. Yun, sabi nung isa, elective nga, ay paano naman gawing effective? Paano ko mababasa yan? Hindi sabihin natin, 1986 po, EDSA Revolution.
Ay nako, Oh, dalawang oh, ah, fourfold. outstanding political prisoners. Oh, Ang isa ay si Horacio Morales, ay and kaibigan ni ano, ni Nino. Dr. Flavier. Bakit Sinabi siya naging kaibigan? kasi nagkasama sila sa Responsible Parenthood Council, Parenthood. nagtutulong. Tapos sinabi niya, "Boy, 'pag Mm, na-release ka, mm, i-revive mo ang PRRM." Kasi mm, nandun nga pero walang masyadong ginagawa. mhm. Ang ginawa Ayan, naman ni Boy, inuubo ka hinatak na. niya ang isa Gusto mo niyang tubig? hindi, Oh, hinatak niya ang oh. kasama niyang bilanggurin na Mm. mare-release, si Isagani Serrano. Ayun. Eh, ikaw rin, Pero kasama ka rin niya sa bilanggo, pero hindi nila ako hinatak sa Ay, PRRM. ay. Bakit? Sabi nila, Oh, ay mas mahilig ka dun sa ano, ikaw magtayo ng mm, Institute for Popular Democracy, mm, kasi mm, sila hmm, sa rural development. At hmm, luckily, hmm, may isang malaking hmm, funding agency kasi sikat ang Pilipinas noon dahil sa EDSA, yung mhm, Novib sa Netherlands, mhm, sabi, sige, 10 years, tanong ka sa pera, hmm. 10 years susuportahan ang PRRM. Dahang pera? Hindi naman ganun, pero malaki-laki. Hmm. 5 pilot provinces. Where? Bataan? Bataan, hindi, Camarines? Nueva Ecija, Ifugao, Camarines Sur, at Cotabato. Ayan, nakalagay. Oo nga. Bataan, Camarines Sur, Cotabato, Ifugao, and Nueva Ecija. Pero may programa rin ang PRRM sa Negros, sa Marinduque, iba pa. Pero Okay. yung limang yun, ang sabihin, imagine ho, nag-commit for Oh. 10 years. Anong na-complete nila in 10 years? Yan ang tatanungin natin sa kanila. Kasi kung maraming resources ang binigay ng Novib, that's a Dutch funding agency, in 10 years, Marami namang was nangyari. rural development Yes. goals and democratization program Yun. realized? Yun. Oh, nasaan na yun? Kasi ang approach nga nila is Oh. yung by area, Mhm. yung sustainable development at democratization. Kasi nga, Mm. balik tayo dun sa fourfold, no? Education, health, livelihood, and governance. governance. Noong sinimulan nila, buhay pa ho Oh. si James Yen. Nakatira dyan sa Silang. And Kasi then, nagtayo sila ng International Institute for Rural Reconstruction. So nag-uusap sina Boy, sina Gani, kasi marami lang unang na-recruit na mga staff ng PRRM ay mga dati ring aktivista. oh, So tuloy sila pero sabi na, pwede bang sa halip na pareho yung apat, yung tatlo yung program, education, health, livelihood. Pero ang pundasyon niyan, kasi mga PAPDEM tayo, participatory governance, na yung demokrasya ng post-EDSA, hindi lamang elite democracy, bahala kami sa Teka inyo. muna, kung wala akong nalalaman dyan sa mga development, pwedeng sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang na-contribute dyan sa 5 provinces? Pag pumunta ako sa Bataan at tinanong ko, kilala ba niyo yung PRRM? May nagawa pa sila? Eh, nung pumunta tayo sa Camarines Sur, Ano rin? anong alam nila? Sa Ifugao, yun alam ko yung Ifugao kasi yung Bangko Lagawe, alam ko yun. Sa Nueva Ecija, yung training center sa San Hindi, Leonardo. merong COOL-NE, yung Kooperatibong Hindi ko Likas. masyado kilala Hindi ko yun. So, anong nangyari siyempre, Oh. remember yung credo, Mm. hindi ikaw ang bida, tulungan mo ito. Kaya, nag-develop ang PRRM. Oh. Bagamat may staff, may Oh. pera, Oh. nag-develop ng mga samahan ng Na? mga sektor. So, magsasaka, Mhm. mangingisda, Mhm. kababaihan, Okay. at kabataan. Ay, yung indigenous. Ay, Oh. hindi particular kasi magsasaka sila sa Ifugao. So I think yun ang isa. Hanggang ngayon makikita mo kahit wala ng Pero PRRM, wala yun. give me something to inspire me. Kasi parang ang daming ginagawa ng PRRM. Pero katulad nga nun, how will it make the village council or the barangay governance effective? Yun na nga, remember, Oh. unfortunately sa Pilipinas, elected nga dati, wala pa tayong local governance code until 1991-92. Merong bang naitulong ang PRRM dun sa local government Yan, code? yung Nakausap ba ni na Boy Morales at Isagani Serrano si Pimentel? O papaano yun? In fact, Mas interesado ako dun. si Jesse Robredo ay Oh. Council of Advisors ng
Kaya Oh. sinabi niya yung Oh. Naga City Oh. People's Council, Yung pala sinabi niya yun. directly inspired yan ng By ideas ng popular democracy I na see. kasama natin. Sa ibang Okay. lugar, bilang particular, pag Ifugao, nagsimula sila ng Save Ifugao Terraces Movement. Yun. Oo. Sa Importante Nueva yun. Ecija, nag-promote nga sila ng Oh. kooperatibang likas, yung organic agricultural Kasi production. hindi ko nakikita yan Oo nga, dito wala eh. yan. Susunod pag Sa Bataan, dagdagan nagkaroon natin. sila ng Coastal Oh. Resource Management. Like yung Yun. organisasyon Sugpo na sila ang Oo. yung community fish landing, Oh. ang mga Gawa ko din ng ganong poster. oo nga, sa Na yung susunod. mga mangingisda nakagawa Oo. ng ano. Sa susunod po. Salamat po sa inyong advice. Ako'y nakagawa na ng slide ay napuna pa. Anyway, Dinadagdagan ko lang po na ang kaalaman. correct. Kasi konti lang po yung mababasa ninyo dito. Pero Correct. maaalala ninyo na naikwento po namin sa Oo. inyo na bukod tanging inayos ng PRRM talaga, naging tunay siya sa Ano pagpapahalaga talaga yung sa maging oo, ma-activate yung go to the Barangay people. Development Council. Katulad Yun, ngayon sa Negros, sabi na yung barangay. Farm C, Oh. yung struktura ng government sa Oo. munisipyo na para mag-participate yung mga isda gumawa ng patakaran at proyekto ganun. So ginagawang Oh. kasi unlike dati kasi panahon ng martial law, walang participation sa government, resistance. After martial law, wala pa namang istruktura. Pag nagkaroon ng mga istruktura, sabi kasi ang ibang mga tao, ay, walang mangyayari dyan, huwag tayong sumali. Or gusto namin pero hindi namin alam kung paano. Yun ang idea. I-develop mo yung kahandaan at kakayahan ng mamamayan, pero sama-sama, hindi pwedeng pa isa-isa na sumali sa mga proseso at struktura ng gobyerno para ma-impluwensyahan ang patakaran at saka mga programa para naman makinabang yung mga mamamayan. Yun ang Okay. ideya. Okay, ideya yun. Oo. What's the accomplishment? Ayun na nga, mga depende sa iba't ibang lugar, iba't ibang proyekto. Okay. Pero may particular gusto kong idagdag rito. In Ano? 1992, Mm. may fourfold: education, health, Ano? livelihood, governance. Sina Gani Serrano nag-attend ng Rio Summit. And? Yung The Earth Summit. Okay. So pumasok sabi na anong gagawin natin tungkol sa kalikasan at environment. So sabi na Noon pa lang, meron na silang isama natin. Pero sabi na climate paano ngayon? change. Gagawin ba nating fivefold, hindi na fourfold? Kasama na ako doon sa nag-usap. So, hindi. Tuloy pa rin yung fourfold, pero yung environment will enfold all the four. Ibig sabihin, gagawin mo, pero aware ka sa baka yung carrying capacity environment, baka. So, distinct yun. Kasi yun hindi lang para sa diretsyon tao. Pero may tanong ako kasi hinahanap ko dito, ang interest ko, paano lumahok ang PRRM dun sa women's rights movement? Kasi hindi ko nakikita dito sa mga small print. Wala nga diyan, pero ang isang sa ngayon, Oo. ang isang yung Oo. pag-organize ng mga kababaihan sa barangay, Mm. tapos nagbuo sila ng federasyon, ang tawag ay Daluyong, ngayon ang tawag ay Lumen, sina Caribing, nakasama yung aktibo sa PKKK, yung so kasama sila ron. So may lokal, meron silang seed banking, meron silang mga solid waste management, may processing ng mga produkto. Sige. Pero sa Oh. advocacy, kasama sila sa mas malalaking federasyon. Hindi naman siya lang ang nagli-lead. Pero ilang mga leader na na-train ng PRRM ay kilalang-kilala at leader na rin sa mga koalisyon, lalo na yung pambansang Very good. kilusan ng kababaihan sa kanayunan, yung Sa susunod, PKKK. sa halip na dates lang and accomplishment, sana may mga pictures tayo ng mga ganitong women leaders at ano ang na-accomplish nila. Kasi lagi nilang kulang, parang under the table, under the bend, whatever. Hindi very recognized ang Okay. women in rural revitalization. Tapos maraming salamat po. Pero in 2007, Oh. yung merong organisasyon ng Philippine National Volunteer Service
coordinating agency. Yung lahat ng mga ay NSBS, CFA, binigyan ng Lifetime Achievement Award dahil nga volunteerism. Ibig sabihin kahit na may pera, kahit may staff, pero marami pang namomobilize na volunteer at kahit yung nababayaran, ang bayad naman sa kanila hindi katumbas ng ginagawa. So there's a lot of volunteerism. Kaya yung binanggit mong volunteer from the beginning o yung sa simula, hindi naman yung go to the people, eto ang sweldo mo. Hindi, volunteer muna. Pero kung kailangan mo support, makakahanap, bibigyan. So yung idea pa rin ng volunteerism ay isang marka dapat, hindi lang ng PRRM, kundi ng sino mang gustong mag-participate sa transformation ng rural sa atin. Okay. Lalo na pag ikaw ay mas napalad na nasa syudad, nakapag-aral, may sariling bahay, may pang-transportasyon, ganun, no? Okay, next. Okay. Bubuti naman ho at kahit paano sa tingin ni girl ay makabuluhan ang aking paliwanag. Eto, nung 60 years, After 60 years, senior na siya. 2012, kung ito, hindi na yung fourfold, pero kung isa-summarize mo, ayun, dapat rootedness in the, yun, building is strengthening citizens movement. Ngayon, pangalawa, tiningkad, patingkarin yung learning and doing sustainable development, yung area-based. Yun na nga, organic agriculture, sustainable fisheries, mga ganon, no? Pati ngayon, renewable energy, pati social enterprise, active citizenship, yung idea na sumali tayo sa gobyerno para patinuin ito. Pero tumatakbo ba sila for elective positions? Nung mga Kasi what is an active citizen if it does not participate in local elections? Sumasali, pero hindi naman na siya gusto magkandidato. Pero nung kalimutan ko panahon ni GMA yun kwento sa akin ni Becky, nagkaroon ng special program ang PRRM. Wala yung particular pera ha, kundi sinabi, lahat tayo na nakapag-organize na at kaya at gusto, tumakbo tayo sa barangay election. Nung panahong yun, sabi nila, sa buong bansa, hindi naman karamihan, pero 600 ang mga leader ng PRRM sa grassroots na naging barangay council o barangay captain. Ngayon sa Negros, kabibisita ko last year, ganun rin. Yung mga leader, sir, takbo tayo sa eleksyon. So, yung mga nanalo, buo tayo para sa susunod. Hindi ba nagkaroon ng party list ang PRRM? Nakakatawa nga, nung isa sa reforma ng ng EDSA ay may party list, so the marginalized group. So yung PRRM kasi may trabaho sila noon sa Zambales dahil nga nung pumutok ang Pinatubo ganon. So party list tayo at tinawagan lang Pinatubo. Sa totoo lang nanalo, pero ang nagkaroon ng ruling ang Supreme Court na yung lamang talagang yung certain percent. Pero yung mga iba may ruling ng Supreme Court na dapat paupuin ay hindi na itinuloy. Kaya sabi nga ni Marlon noon, bumili na siya ng barang Tagalog, akala nila magseswerin na sila. Walang appeal? Wala So sayang. Kaya ngayon po wala namang isang party list ang PRRM, pero tumutulong ho tayo sa iba't ibang. Sa totoo lang, tumulong pa tayo sa pagbubuo ng akbayan di ba? Active citizenship. Ang PRRM? Hindi, tayo. Tayo. Kasi nga, PRRM, merong Pinatubo. Okay. Kaya ba, iba pang kwento yun. Iba pang kwento yun. Okay, go. Talaga kasi, na, 7:39 na. Ito, hindi na nyo babasahin, pero nung 2002 na 50 years, biro ho nyo, buhay pa ba tayo niyan? 2052? Dati kasi, hindi ba, ang corporate code sa Pilipinas, kahit ikaw ay non-profit, your legal life is only 50 years. Kaya nga. Kaya by 2002, paso na ang legal existence ng PRRM. Kaya kailangan niyang mag-re-register. Okay. Pero in the meantime, may pumasahong bagong corporate ngayon, perpetuity. Indefinite na. Oo nga. Pero noon, nag-isip sila, okay, in the next 50 years, anong gusto? Ayun, pumasok yung una.
magkaroon ng movement, hindi lang organisasyon. Okay. Pangalawa, ayun, magtayo Institute. na ng institute. That time of Conrado Benitez. Pero dahil may iba pang mga Benitez, si Helena, si Si Amelo, at iba pa, Conrado na. ginawang Benitez Institute for Sustainability. Okay. Tapos sabi ng iba, may pagka-abstract yung Nga. sustainability. Ano Gawin yun? na nating sustainable development para alam ng tao. So, BISD na ang pangalan ngayon. Mhm. Benitez Institute for Sustainable Development. Anong binibigay niyan? Mga trainer, kailan ba, ilang buwan nakaraan na yung Marinduque po, yung provincial agriculturist, tinawagan ng PRRM. Lahat ng aking mga staff sa opisina ng governor at yung mga field workers ng municipal agriculture office at kanilang agricultural extension worker, pwede bang i-train ninyo sa community organizing, mobilization? Nandun ako Oo nga pala tinanong mo pa nandun ka pala. kasi nga kailangan kwento. Okay, Kasi pag masyadong maraming text at saka hindi naman nababasa yung mga tweet, ano ang kakayahan Okay. ng the next 50 years? Siguro patay na tayo no'n 2052. So, habang buhay pa tayo at ngayon ay 2024, ano naman ang maipag-yayabang ng Kaya nga susunod PRRM? talaga sabi na ayusin ang Oo. lessons from innovative people. Medyo Yes. mahina pa ang PRRM diyan. Yes. Pero yung sa advocacy kahit Yeah. paano naman may tinig, hindi lang yung PRRM as PRRM, kundi Kumuha tinig tayo ng mga ng mga organisasyon. youth internees at magsulat sila katulad nung nangyayari dun sa Cavite State Colleges. Okay. Marami naman dun magkaka-interes na magsulat. Saka yung Oo. binanggit mo, Oo. siyempre ang tanong lagi sustainable. Kung wala na ang PRRM, Ano for naman? collaboration, ano magpapatuloy? At least ang Oo. isa is maimpluwensyahan mo yung local government Yes. para kasi marami yung dating PRRM staff, naging staff na rin ng ng local government. Like yung isang unfortunate namatay siya recently, Si si Amor ay naging DRR officer mismo ng San Jose City. Si Alan na galing sa Biskaya, konsehal na siya ng Bayumbong. Pero wala pa kayong mayor? May vice mayor. Oo. Malapit na ng Malapit na. palapit. O sige. Tapos pero doon sa Ifugao, meron hong rural bank na maliit, family owned and all that. Sabi ni na Boy Morales, ni na Kabawi, sabi nila, kung may natitira tayong pera sa microfinance, ba't hindi natin bilhin, i-develop, pero hindi para tayo long-term may-ari, kundi yung mga lokal na may kaya ay mag-invest dyan para sa development ng Ifugao at sinama lang ang Biskaya. Yun ho ang Bangko Lagawe na ngayon ay majority owner pa rin ay PRRM, pero parami ng parami ang mga lokal na taga Ifugao, taga Biskaya na naglalagay ng pera kasi long term dapat kumbaga yung development sa lugar i-finance na rin ng pera sa lugar. So isa rin 'yon, no? Anyway. Next. Ngayon, kaya ako nilagay ito. Paborito po ni Ed yan. Kasi nga pinaghirapan ko yan Hindi, ang mahalaga diyan para makita nila sa kasaysayan ng Pilipinas, ng ating bayan, bansa, ay mahalaga na maintindihan at ma-connect, mapag-ugnay-ugnay ng mga tao. Ano ba ang pwedeng mangyari sa development? Urban lang ba? O paano kung kasama na ang rural? Ano ang priorities? Anyway, nilagay ko lang ho yan dyan dahil para ipakitang bagamat ang local government na-emphasize na ang laki talaga ng papel ng national, especially president. Parang ganito, kung ikaw ay advisor ng mga presidenteng dumaan sa ating buhay, ano ang ibibigay mo na policy, advocacy? Kaya nga Yan. Eh, Nagbi-brief ka kay Bongbong. Anong bagamat ang sasabihin mo? Pilipinas ay nagsimulang maging independent ng policy, wala pa ang pera naman, walang relasyon kay Rojas, walang relasyon kay Quirino. Pero ayun, si Magsaysay may konti na. Awan ko kay Garcia, kay Macapagal konti kasi land reform. Panahon ni Marcos naka-engage ang PRRM, no? Pero nag-martial law, yun ang Kahit problema. na, at least pwedeng sabihin kay Bongbong na ganito yung aming naging kasaysayan sa ama mo.
At baka gusto mong ipagpatuloy kung ano pa man ang nais mong magawa at maging legacy mo as a president. Kailan na si Bongbong Ewan na ko ba anyway. president? Bilangin mo nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. 14 anyway. Ika-14. No, kaya ko nilagay po rito, maliban yan ipakita, dalawang bagay. Unang-una, all the time ang rural ang naging dilema natin. Hindi before martial law, during martial law at lalong tumingkad. Even ngayon bagat hopefully Insurgency. bumabagal na, humupa na. Pero yung insurgency counter-insurgency talagang may epekto sa rural development. Kaya ba maliit lang yung pula? O lumiliit na. Oh. Pero the other na mas malaking challenge, yung dilaw na nag-i-spread, yung urbanization. Bakit naging dilaw yung urbanization? Para lang may kulay. Ah, naman ganun sige, ba? alam mo ano lalagay ko, brown o ilalagay ko platinum o ano. Hindi, ang point na lumiliit ang rural, lumalaki ang urban. Pwede kasing metallic eh. So, pero ang punto, hindi naman either or kasi ang urbanization pwedeng maging market yan ng rural. Pero at the same time, pwede rin may urban center sa loob ng rural na hindi naman metropolis type at hindi puro semento. Pero yun nga, paano nakapag-advocate tayo ng rural development dyan sa mga administration na dumaan? Kaya nga sinasabi ko na yan ang isang dapat papel. Hindi lang ng PRRM, kundi ng mga rural development advocate kasi I see. mamaya sa discussion natin, masyadong bias ang mga tao. Pag development, inisip urban industrial. Siyempre, inisip nila progress. At ang rural sa tingin nila, yan yung mga infrastructure. papapag-iwanan na ang rural. Kasi pag nagbabansa, scaling, kasi nationwide economy of scale. Kaya nga. Saan ang magiging fulcrum or tipping point ng rural development? Kaya, sagutin mo nga. Yung relasyon ng urban sa rural ay dapat parang synergistic kasi sa Tagalog yung synergy. nagtutulungan kasi lalo ng panahon ng pandemic, saan magagaling ang pagkain? Yung iba ay import na lang. Okay. At saka paano pag nasira ang kalikasan? Nadadali pati yung flood hanggang urban, talagang undoy. Okay. At pagkatapos, pag magulo dyan, mamaya baka magkaroon ka hanggang urban terrorism. Tulad ng nangyayari sa Barm. Okay. Sa Sige. mga Gets ko na. Gets mo na. Okay. Salamat naman po. At ang aking katabi rito ay akala ko critic na namamaypay sa sarili habang kinakantsawan ako. Siguro, climate change. Okay. Tuloy na tayo. Okay. Uy, ano na lang? Quarter na lang. Anong kasunod na natin? Ano nga? Ba't nawala? Nawala ng screen share. Ayan. Sa post-86 sa PRRM po, tulad na nabanggit ko nga, si Manuel Manahan pa pala ang chair. Pero sabi ko nga, medyo na yun, pasibo na ang pero wala nangyari masyado. Eventually, pinalitan siya ni Helena Benitez. So the first woman chairperson. Pero ang mga presidente ng PRRM mula 1986 hanggang ngayon ay 5. Kasama na ako. Ang kauna-unahan ay si Boy Morales hanggang 98 dahil naging DAR secretary siya. Pagkatapos ang pinalitan siya ni Ding. Rica Bobby Tanyada na nag-serve for many years. Pagkatapos, wala ho akong picture ni Conrado Navarro na sa kasamang palad ay namatay after less than 2 years na presidente. Tapos siya ay napalitan ni Isagani Serrano, nakasama ni Boy, na si Gani naman ay namatay noong 2019 ba? Pagkatapos po, nabaging bakante nga ng 2 taon. Pagkatapos ako'y napilitan, hindi naman, nahimok, nakumbinsi. Naligawan. At kasama na si Gerling nang umbinsi sa akin. Kaya ako nagtataka bakit ako'y inuukil-kil mo at kinakantsawan ngayon. Tungkol sa PRRM. It makes for interesting conversations. Yes. Agree. Anyway,
Pero siyempre, leaders lang yan. Oo. Nung si Kababi po ay nag-stop ng maging president, siya ay naging chair naman, Okay. replacing Helena. Ikaw Ah, naman. so ako ang post-EDSA, ako Mm. pa lang ho ang panlimang pangulo at si Kababi ang, we could say, the third chairperson. Kaya nga nitong anniversary, sinabi niya, pwede ba ako'y magno-90 na sa Agosto? Pwede ba mag-step down na ako at maghanap na kayo ng kapalit ko? So, ikaw, 9 years ka pa sa PRRM. Ewan ko. Tingnan na muna sa natin pag-usapan yan. Punta na tayo sa susunod na slide bago Kasi matapos. po, ang PRRM, Ayan. maraming dapat gawin. Kaya kailangan namin ng mahuhusay na volunteers. Okay. Baba mo na lang kasi hindi. Anyway, nung 2021 po, di Mm. kapapasok ko lang. Sabi ko nga, ano kaya pwede? Kasi nandun yung si Mm. James Yen, yung Mm. Fourfold, Mm. Credo. Mm. Ako'y natuwa na bigla na meron palang lumabas na dokumento ang United Nations Na- Division on Economic and Social Affairs. Nag-issue ng World Social Report na sinabing SDG kasi ang sikat nun, Sustainable Development Oo Goals. na. Pero sinabi nga, we must reconsider rural development na central to sustainable development at hindi lamang saling po sa appendage ng urban industrial development. Talagang tingin natin, pag development urban industrial Hindi just hindi lang siya parang yung labi o yung naiwan. Tapos yon, yung siguraduhin natin ang rural better protecting ng health ng planet, pero may urban naman sa rural kasi dapat may institusyon, may internet, may ganun. Sa China nga, revitalization, no? So, yun ang mahalaga na yung rural at urban parehong mahalaga, no? Kaya nga ngayon sa urban na gusto pa rin ng konting urban agriculture. Tulad na sa rural, pwede naman may industrialization. So hindi na So, yung magbigay ka ng example dun sa loob ng rural reconstruction. Anong mga example sa loob ng PRRM? Halimbawa, sa Nueva Ecija o sa Nueva Vizcaya. Magbigay ka nga ng ang mas ano Oh. siguro, mas Oh. kasi nga hindi lang Oh. pero kundi sabi ko yung relasyon mo sa Oh. local government kasi yun ang gobyerno sa Sige nga, lugar pagbigay ka nga ng Ayun, ang example. kilala natin, yung for example, yung sa Kauswagan, sina Romel Arnado, Anong ayun. ginagawa nila? Inayos nila yung mga rebelde, tinuruan na maging organic farmers. Pagkatapos, nagkaroon sila ng marketing. Ngayon, nagtayo sila ng convention center, may training center, nagtayo rin sila ng processing plant ng coconut, nagkaroon ng technical training. So, medyo may ganyan. Yun ang picture ng combining rural and urban Saka yung sinabing development. integrated. Kasi ganun. nga, jargon kasi yan ng development. Kung Okay. ako, nakikinig ako sa maikling mga TikTok, ano ba yun? Correct. Oo. Okay. Ano bang nangyayari dun sa bansang yan na renewed attention in situ urbanization? Sabi nga ni Charles Hunt, masyadong maraming jargon. So, Okay. ano yung simple terms? Okay. Ano yung nakikita natin na magandang ikwento? Okay. Tuloy na tayo po. Opo. Yan. Ito ang bago. Mhm. Dati kasi pag rural, iniisip natin land-based. Yes. Pero ho nung Mm. mga 2021 rin po, lalo 2022, COVID na nun, oo, pandemic na to. naalala ko yung isang speech po ni Attorney Asis na dating director Si Asis. ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, magkasabay kami nung tumutulong kay Secretary Proceso Alcala. Sabi niya, Ed, ang Pilipinas hindi lamang lupa. O sabi ng mga mangingisda, ang pagkain ay hindi lang kanin, kailangan ay ulam. Isda. At hindi naman ang ulam lang ay chicken lang at baboy at Kundi isda. kundi ang pangunahing source ng protein natin ay isda. Kaya ang idea na ang Pilipinas ay isang maritime and archipelagic nation. I-appreciate natin yan sapagkat
yung ating land area ay 300,000 square kilometers. Pero yung exclusive economic zone Ay mas natin ay malaki. 2.2 million square kilometers. So, dapat bigyan natin yan ng kahalagahan. Although before, wala pa yung MANA concept. Ang PRRM, Mm. meron siyang coastal resource management, Mhm. may fisheries Mhm. program, ganon. So, hindi naman bago. Mhm. Pero yung konsepto mas malaki, lalo na tumingkad pa yung Gusto ko issue ng yan. atin Yung ito. mana natin. Saka heritage natin, Oo. pahalagahan. Oo. So isa yun sa direksyon kasi towards the future na lalo Yeah. sa 75th anniversary ng PRRM, Yan na. isa yan sa patitingkarin natin. No? Magiging na tayong mga maritime and archipelagic advocates. Oo. Yan. So Tapos, seafaring NGO, seafaring volunteerism. So ibig sabihin no, magti-train tayo ng maraming nakakaunawa sa ating mana, 'di ba? 'Di ba maganda 'yun? okay, Mhm. ikaw na nagsabi. Oo, of course. So, ang last slide natin, pag Oo. sama-samahin lahat ho Oo. yan, Oo. nandun ho yung Yan. structure. Mm. So pag tatanungin, ano ba ang ginagawa talaga ng PRRM. PRM? Oh. Siyempre, unang-una sinabi ko nga, yung rural, at least tatlo yan. Mhm. May upland, may lowland, Lowland, may coastal. coastal. Sa totoo lang, may Oh. urban rin na upland, lowland at coastal. No? O may rural rin. Kaya may particular ano yan. Pero ang Synergy. Oh. emphasis, yung sinabi mo, ano ba ginagawa? Hindi naman ito korporasyon, Mhm. hindi naman ito political party, Oh. hindi naman ito gobyerno. So Oh, ang ano siya? emphasis, build strong local movements. At And lokal, hindi lang national. Kasi dati, national, Oh. local, at magtayo ng learning centers. Mhm. Education it could be a small building, or it could be some mobile, yung para sa atin sa Education for Life Meron bang Foundation. operative na ganyan? Yes. People can volunteer their Yes. time. Where? You Sa have ano, only 2 minutes to say where. kung bilang sa Cavite, nandun Okay. ang Oh. sa Silang Dasmariñas, meron tayong center doon at Okay. kapartner natin ang Cavite State University. Okay. Meron tayong center sa Camiguin. Okay. Meron center Saan? sa Cotabato. Saan Merong doon? center sa Negros. No? Saan doon? Sa tatlong lugar, sa Blang, sa Tulunan at sa Saan? nakalimutan ko yung Kabakan. At kapartner rin yung University of Southern Mindanao. Kasi kailangan po partner tayo. State universities. Mahalaga yun. Cavite State University. Pero sabi ko, maliban doon, ano pa? maliban sa magagawa diretso, dapat ma-influensyahan natin ang patakaran sa global level, national level, local level. Ang PRRM po ay bilang, konti naman ang pera tao, pero at least may nagbibigay like yung si Becky Malay na ating isa sa mga leaders. Pumupunta lagi siya sa mga United Nations conferences at nagpipresent ng views, hindi lang ng PRRM at kapartner, kundi lalo yung tinig mula sa baba para mapakinggan. No? Pero hindi mo nabanggit na meron kayong exchange program with China. Kaya nga inisip ko, interesting na ibabalik natin rapidly, ibalik natin sa unang slide. Yan, dahil ngayon nakilala ang PRM kasama ng atin ito na pumunta sa West Philippine Sea. So akala natin palaaway tayo sa China. Hindi naman, ina-assert lang natin ang rights. Pero maliban doon, meron tayong youth exchange. Merong pupunta rito, galing sa China, mga kabataan. Kausap ko. Yung pinag-aaralan Nakakausap ko siya sa Tagalog, hindi pa raw siya marunong magtagalog. Pinapag-aralan ang pagpag. Yung kinukuha ng mga scavengers. Sa scavenging food. Tayo naman parang foragers. Nagpapadala rin tayo sa kanila. Kaya inilagay natin dito na at saka dapat sabihin natin si Chito Santa Romana na dati nating ambassador sa China ay isang board member po ng binigyan ng parangal dahil
pumanaw na po siya. Oo. So, So, kaya we're looking forward to the there's a future na may long interaction. history. Hindi lamang sa Oo. China, kundi even sa Taiwan. Baka mamaya Yeah. maging channel rin tayo na magkaroon Yes. ng Oo. peace Yeah. because may pinag-uusapang Dapat. para sa buhay at Kaya hindi sa dapat away. i-stress natin yon na dahil sa rural reconstruction movement, Revitalization and yeah, regeneration. merong pagkakataong makapag-ugnayan at makabahagi sa maraming At mapayapang Oo, pakikasalamuha at usapin. Oo. pakikipagkapatiran Kaya at dapat pagtutulungan. malinaw sa mga Chinoy na ang PRRM ay hindi antagonism ang kino-cultivate. Pero pag inaabuso ang Oo. ating mga mangingisda, 'di ba? Ay Yes. siyempre, Ipagtatanggol. hindi naman tayo Itataguyod. basta bibigay. Oh, yun. Just to take note of that, kung ito man ay minomonitor ng Chinese Intelligence Agency, Ang matagal na po kaming nakikipag-ugnay sa mga People's Republic of China. Basta pwede tayong Oo. magtulungan diyan. Hindi po kami hostile, Hindi kami hindi po kami naghahanap ng away. belligerent, hindi po kami prejudice, ganyan. Marami po kaming initiatives na sinusubaybayan. Parang kami ho ni Girlie, hindi ho kami nag-aaway, pero Oh. assertive rin siya sa kanyang Aba, of point of view. course. Yes. At ako rin naman ay Yeah. sumasagot. Kaya So, ganyan din po, vital to our being human beings is being able to understand ano ang ikauunlad pa at ano po ang aming maiambag sa pagiging Pilipino at globally for peace and democracy. Yeah. and on that note, balik ho tayo sa sinimulan Na kasi tapos na tayo. Isang meron pang oras isa na. pang episode next Saturday. May susunod na Kaya episode. kung may mga tanong po kayo, nais pa ninyong maintindihan, ano ba yan? Meron ba diyang puwang para sa mga ordinaryong mamamayan? Magbo-volunteer. Padala po kayo ng inyong mga mensahe o mga tanong. May website po ang PRRM. Nasa Facebook po. At saka sa Education Network ko. Marami po. Sige po. Okay. So, Kailangan na po kami magpaalam. kailangan kasi pong magpaalam. Baka ho kayo naghahapunan na po. napapagod na rin po. Sana naman po ay medyo nakita nyo makabuluhan. Nakadagdag po naman sa Nakadagdag na gabi ito. impormasyon. Karamihan ay mas marami pang tanong kaysa sagot. Pero ganun ho ang buhay. Sabi nga nila, pag puro sagot parang tapos na. Hindi. Pag tanong pwede pang bumubukas at naghahanap pa ng bagong mga pwedeng mangyari. So muli po, maraming Magandang gabi. Maraming salamat po sa aking talagang interviewer, parang Rappler at Hindi naman. CNN. Hindi naman. Pero muli, maraming salamat po, hindi lang sa PRRM, kundi sa ating mga sponsors, ang Education Partners. Network Philippines, particularly po Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, at PRRM mismo. Maraming salamat sa ating batang-batang techie support. At yun ho, ang isang habol pa rin ng PRRM, mag-develop ng bagong henerasyon ng kabataan. Mga Gen Z. At kasama ng kababaihan sa susunod na 3 taon. Patungo po sa 75th anniversary ng PRRM. So maraming salamat po kay JM. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi at sana'y maaliwalas, maligaya, maginhawa, tahimik ang inyong weekend. Maraming salamat po. Bye-bye. Tapos na po kami.